Panibagong araw, panibagong umaga, panibagong video na naman mga choy. So ang pag-usapan natin ngayon sa video na ito kung ano ang kailangan nating i-prepare bago mga anak ng ating inihing baboy. So tara, pag-usapan natin ito. Let's go! Ang video pong ito ay para lang po sa mga baguhan na kagaya ko na bago pa lang nagsisimula sa pag-aalaga ng baboy, no? Sa inahin na baboy. So ang una natin pag-uusapan ngayon ay itong oxytocin. So marami nagtatanong no kung ano yung quantity talaga ng oxytocin. So sa mga hindi po nakakaalam, ang oxytocin po ay ito po yung kailangan natin i-inject pagkatapos or unang panganak ng inahin natin, unang labas ng inahin, biik. Pag umabot ang 10 to 20 minutes na hindi pa lumabas yung kasunod, kailangan natin mag-inject nito, no? So basahin na natin dito sa dosage, no, sa likuran nito, no? Kasi nandito nakalagay kung 1.5. So karamihan nito, no, kung kadalasan ginagamit yung 1.5 ml, no, sa mga inahin, no? Depende po yung kung gano'ng kalaki yung inahin. Basta kailangan lang natin mag-inject nito, no? Sa kung yung inahin natin ay medyo nag-let down yung milk fever ba, yung sa inahin, no, yung gatas ng inahin, ito lang din yung kailangan natin inject, no. So kailangan natin bago mga anak inahin, naka-ready na po ito, no, oxytocin. Kahit ano po yung brand nito, ay basta alam nyo lang yung generic name niya, na. So makita niyo, no, Pitoxal, yung oxytocin yung ginagamit natin dito. NLA. Yung Sustalin NLA naman, ito yung kailangan natin ibigay sa ating inahin pagkatapos mga anak, no, para kung magka-diferensya man siya pagkatapos ng mga anak, maglagnat, so hindi madali lang natin magagapan. So mas mahalaga na yun, no, prevention better than cure, dahil, no, pag nag-alaga tayo ng mga hayop, prevention is better than cure tayo. Yan yung motto natin ngayon sa pag nag-aalaga tayo ng mga kagaya ng mga baboy. So ito, Sustalin LA, mayroon ito iba-ibang brand, no. So yan, kung hindi nyo makikita, no, iba-iba yun. May itong Alamycin LA, ito yung available na, no. So depende ito sa available sa ating merkado kung ano lang yung meron sa pwede natin mapabilhan. Wound spray, kung tinatawag na wound spray. So ito yung wound spray, no. So ito yung ginagamit pagkatapos kung pagputol ng puso, pagputol ng buntot, o maggawa tayo ng mga sugat sa ating biik o sa may inahin ba. So ito yung kailangan natin ibigay, no. Ito yung wound spray. Spray lang to, marami to, iba-iba itong klase nito. So ito lang yung available dito sa amin ngayon. So ito lang yung binili ko. Ito yung vitamins. So nung nang 90 days yung inahing baboy ko, yung binigay ko sa kanya 5 ml Jictran Premium, no. So intramuscular to, sagad hanggang laman to. So iba din yung may iba-iba yung klase yung pag-inject, no. So sa mga baguhan pa diyan, so sa mga expert diyan, paki-comment lang, no, kung ano yung na kulang sa ating explanation para malaman nila mga manonood. So sa mga may alaga diyan na inahing baboy, so dapat naka-ready ito, no. Ito, importante ito bago mga anak. Ang ginagamit natin kung sa pagputol ng mga buntot, ngipin, dapat nakahanda din yan kasi kailangan din natin magputol ng buntot at saka ngipin, at yung sa castration kailangan din natin yan. So bumili din tayo, no, sa online na to natin binili, tapos dumating to last month, dumating mo choy, naka-ready na to. So ito, meron tayo rito pangputol ng buntot. So nasa Shopee lang to mga choy, no. So sa Shopee to na kung lang to nabili, so mura lang to sa Shopee, set na to siya. Tapos ito para sa ngipin, parang nipper din siya. So kailangan to kasi pag nagpuputol tayo ng ngipin, kailangan matulis yung ginagamit natin pang putol para direkta yung pagkakat, no. So tapos ito yung sa castration. So sa castration, ito yung ginagamit natin sa ito, seto sila, bale 4 to sila, kasama na yung markings. Sa kung nag-inject tayo, kailangan natin ilagay ng markings para hindi tayo malito, no. So ito yung ginagamit natin. So 4 to sila, seto sila, no. Bili natin to sa Shopee. So reminders lang, no, kung pag magamit tayo nito, kailangan lang natin to i-disinfect. So ito, kailangan natin itong magpakulo tayo ng tubig at saka ibaba natin ito sa mainit na tubig para mawala yung mga bakterya nitong nadala, no. So bago natin gamitin, disinfect muna, tapos i-disinfect natin yung sarili natin para hindi tayo makahawa ng sakit doon sa baboy natin inalagaan. So yun lang mga chino. So magandang umaga sa lahat. So sana may natutunan kayo kahit papano, kahit konti lang. So sa mga gusto sa mga video na to, may susunod pa tayong mga update na kung about sa panganak naman, so pagputol ng ngipin, pagbungol ng buntot. So sa susunod na video na yun mga choice, so kung mga anak na yung ating inahin. So maraming salamat sa panonood. Peace.